Buksan ng iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri
Halina't purihin, luwalhatiin ang ating Panginoon. Puso ko'y nagpupuri, nagwawalhati sa'yo. Pagdating ng umaga, pag-ibig mo'y aking nadarama. Pagsapit ng tanghali at gabi, patuloy ang grasya. Ikaw, Jesus, ang dahilan nitong ngiti sa aking mga labi. Buhay ko'y pinupuno mo ng pagpapala. Halina't purihin, walhatiin ang ating Panginoon. Puso ko'y nagpupuri, nagwalhati sa'yo. Pagdating ng umaga, pag-ibig mo'y aking nadarama. Pagsabit ng tanghali at gabi, patuloy ang grasya. Ikaw, Jesus, ang dahilan nitong ngiti sa aking mga labi. Buhay ko'y pinupuno mo ng pagpapala. Kahit kailan, di mo ako pinabayaan. Kahit saan, lagi akong sinasamahan. Kaya't buhay ko sa'yo lang inilaan. Kaya't buhay ko sa'yo lang inilaan. Yeah, good morning mga kapatid. Magandang umaga. Napakagandang araw na muling ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Glory to God. Yes, Hallelujah. hallelujah, hallelujah. Isa na namang magandang araw, magandang panahon, isang magandang paggising. Ako, salamat Panginoon ha. Ginising mo kami ulit ngayong umaga upang makasama ka na naman namin. Nagbibigay ng papurit pasasalamat at lalo tigit makakapag-aral na naman kami muli ng inyong mga banal na salita. Okay. Yeah, sa umagang ito, Lord, muli ang yung banal na Espiritu ang siyang mangunguna sa amin. Lord, Heavenly Father, we praise you and we glorify your name. For your love is eternal. Thank you for freeing us from the bondage of sin, and we are now a born again spirit with our spirit communicates with you. Salamat po muli, Lord, sa umagang ito na muli ikaw mangunguna sa amin. Pagpalain mo po ang aming pagbibigay ng iyong banal na salita. At pagpalain rin niyo po ang aking mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa GMJ at muli ang iyong patnubay ang aming aasahan at ang iyong banal na Espiritu ang siyang mangunguna sa amin sa aming paglalahad ng iyong banal na Espiritu sa aming katawang lupa na muli pinalakas mo sa umagang ito. Salamat po muli sa mga biyayang tinatanggap namin at muli, your grace will be sufficient for us to relate the good news of salvation to all of us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
yung ating banal na salita para ngayong umaga. Ito, Proverbs 14, verse 10. The heart knows its own bitterness, and a stranger does not share its joy. Sa Tagalog version, Kawikaan 14 Gs, walang makikihati sa kabiguan ng tao. Gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Kaya memorize natin napakagandang banal na salita na ating Panginoon, gabay natin sa pang-araw-araw nating buhay. Good morning, Lord. Good morning, brothers and sisters. At lalo na po sa mga kapatiran natin na laging sumusubaybay sa ating GMJ. Naririto na naman tayong muli. Pagpapala ng Panginoon ang araw na ito para sa ating lahat. At ang ating pag-aaral ay ating pagpapatuloy tungkol doon sa ating sanctification. Inumpisahan natin ito last week at sana ito po ay lagi ninyong sundan mga kapatid. At yung mga pag-aaral natin tuwing umaga, yan po ay sama-sama na alamin natin, pag-aralin natin, unawain natin, at gabay natin sa buhay natin araw-araw. Ang tatalakayan natin ngayon ay tungkol sa sanctification of the Spirit. Last week, binigyan natin ng introduction, yung sanctification. So ngayon naman tayo ay dadako sa sanctification of the Spirit. Okay. Tatalakayin natin sa 2 Corinthians 5:17 at saka sa 2 Corinthians 7 verse 1. 2 Corinthians 5:17, anyone who is joined to Christ is a new being. The old is gone, the new has come. At sa Tagalog, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Sa 2 Corinthians 7:1, so then, let us purify ourselves from everything that makes body or soul unclean, and let us be completely holy by living in awe of God. Sa Tagalog mga kapatid, mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, alisin na natin sa ating sarili ang lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. This morning, we will discuss about the human spirit and the Holy Spirit. Sapagkat God wants to sanctify all of us, every part, in a daily walk with Him. However, the human spirit needs to be purified and refined every day. Kaya nga yung 2 Corinthians 7:1, yung maganda to mga kapatid, it admonishes us to cleanse or purify ourselves from every defilement or pollution of the body and our spirit. Dito sa Ephesians 4:31-32, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin sa kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Now, bakit ito natin kailangan pag-aralan yung sanctification? Ito ay bahagi ng salvation. Kasi my dear people of God, we need to be informed. Kailangan nung malaman natin, maunawaan pa natin sa malawak na konsepto ito. Bagamat ito po ay natalakay na natin several times in the past, ay binibigay muli at tayo ay binibigyan ng pag-aaral ng Diyos bilang paalala na kailangan maunawaan natin ito. Kaya ibinibigay niyang muli ito, kaya hinihikayat ko po ang lahat na ito po ay inyong sundan. So, kasi alam niyo, unang-una, our human spirit needs to be sanctified. We know that God is a tripartite being. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Pero tuwang-tuwa ako kay Lord, He's so amazing. Just as He is a tripartite being, He created man in three parts, body, soul, and spirit, di ba? But then, our human spirit needs to be sanctified. Kasi kailangan po maihiwalay tayo sa
kasalanan. At ito ang ating tatalakayin ngayong umaga. You see, yung Romans 8:16. Ang Espiritu ang nagpapapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. So you see, nandiyan yung gawain ng banal na Espiritu at yung ating human spirit. So that is the human spirit needs to be sanctified. Ikalawa, our soul also needs to be sanctified. Ang kaluluwa yung panloob na buhay ng sangkatauhan na kung saan ipinahayag ng Espiritu ang sarili nito. The mind, the will, the feelings are all aspects of soul in action. You know, our minds needs to be renewed, and the best way is to inject into our mind wholesome beings. You see, like what is said in Philippians 4:8, to think of everything that is noble, right, pure, lovely, admirable, excellent, and praiseworthy. We must counteract our soulish impulses that pulls us down towards sinfulness and darkness. That's why we have to think of our Lord Jesus Christ being seated beside our Father, praying for all of us. So we have to think of things above. Yung Colossians 3:1-3. Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-ibig sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Thirdly, yung ating pong katawan, our body needs also to be sanctified. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians 7:1 cleanse ourselves from every defilement of body and spirit. We are not on our own. We are bought with a price. So we have to glorify God through our bodies. Yung 1 Corinthians 6:19-20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So tatalakayin natin ngayon yung sanctification of the human spirit, yung sa soul at saka sa body sa mga susunod na nating pag-aaral. Okay. The sanctification of the human spirit, this is the gracious work of God. Once God concentrates you and me at our salvation, yung binigay sa ating kaligtasan, time of conversion, yung time of conversion, it becomes a process. Don't feel bad if you stumble once in a while sapagkat alam ng Diyos na imperfect tayo. At ang grasya niya ang magpapatuloy sa atin upang mag-progress tayo in maturity sa ating spiritual life. Kaya nga, sabi nga, just get up, realize that your walk is, yung holiness, yung paglakad natin ay napakahabang proseso. At ang prosesong yan ay growing in Christ. Kaya sa New Testament, it is used in the past tense. Believers have been sanctified. Present tense, believers are being sanctified. And sa future tense, believers will be sanctified. Kaya nga, God is a tripartite being, Father, Son, Holy Spirit. And He also made man in three parts. At sabi nga dito sa Genesis 1, 26-28, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at babae, at sila'y pinagpala niya. Sa Genesis 2:7, Jehovah formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Kaya mga kapatid, God formed man's body with the dust of the ground, then God breathed into his nostril, and man became a living soul.
points to man's soul, which consists of the minds, emotion, and will. Kaya makikita natin ang breath of life sa Hebrew, the original language of the Old Testament. The word translated as breath is neshama. Neshama. N-E-S-H-A-M-A-H. The same Hebrew word is translated as spirit. Proverbs 20:27. The spirit of man is the lamp of Jehovah. When God breathed into man, man's human spirit came into existence. Our human spirit is the deepest part of our being. Umiral ang espiritu ng tao. Bakit kinreate ng Diyos tayo na merong human spirit? Kasi the human spirit was personally formed by God with His spiritual breath so that we can communicate with Him. We can contact Him. We can contain Him and express Him. Nung kinreate ng Diyos ang tao, He formed the body. He breathed a spiritual vessel with His physical framework, and man became a living soul, expressing all that God is through His faculties of the soul, meaning the mind, the emotion, and the will. Kaya mahalaga po itong human spirit sa atin. Ang pag-iisip ni Kristo ay maaring ipahayag sa pamamagitan nating isip, ang pag-ibig ng Diyos, maaari nating ipahayag yan sa pamamagitan ng ating damdamin at kalooban ng Diyos ay maaring maikasatuparan natin sa pamamagitan ng ating kalooban. Kaya sa pamamagitan ng katawan tao ay maaaring makipag-ugnayan sa physical na mundo. Now that is the physical, the body. Sa pamamagitan ng kaluluwa ng tao, that is the soul, ito ay maaaring makipag-ugnayan sa psychological na bahagi ng mundo at sa pamamagitan ng espiritu ng tao, yung human spirit, tayo ay maaaring makipag-ugnayan or communicate sa ating Diyos. Kaya man is composed of 3 parts: spirit, soul, and body. Now, the body is world conscious. The soul is self-conscious. And the spirit is God conscious. Our spirit was created by God. Ito ay nilikha ng Diyos sa atin upang tayo ay malayang makipag-ugnayan sa Kanya. Now, ang body, ang soul, ay mayroong kanya-kanyang function. But it is only our human spirit who has the ability to communicate with God. Kaya yung John 4:24, God is a spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truthfulness. So dito sinasabi sa atin, upang tayo ay makipag-ugnayan sa Diyos, ito ay sa pamamagitan ng ating espiritu. Gagamitin natin yung ating spirit. Look, God rules man through His Holy Spirit. So human personality is not a democracy. The Spirit is directly united to God. And through the Spirit of man, God rules man. Kaya nga pag tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo, siya na ngayon ang mangunguna sa buhay natin. Now, man's spirit should rule man's soul. And man's soul should rule man's body. In other words, there is a chain of authority. Meron silang line of authority in human personality coming down from God through the Holy Spirit to the human spirit, to the human soul, to the human body. Meaning to say, ang tao, tatlo siya. Soul, spirit, and body. Ang Diyos ay pinangungunahan niya ang tao sa pamamagitan ng espiritu. At yung espiritu niyang yan ay
nangunguna naman doon sa soul. At si soul ay nangunguna sa body. Si spirit cannot communicate with the body. Kailangan mo nang makipag-ugnayan siya kay soul at si soul ay makikipag-ugnayan kay body. Bigyan ko kayo ng example. Sabi ng Espiritu ng Diyos sa ating Espiritu, Spirit, sabihin mo kay soul, gisingin niya na si body. Kasi fellowship na eh. Kailangan maaga tayo doon pumunta. So sinabi ni soul kay body, Body, gumising ka na. At kailangan maaga tayo. Hindi tayo dapat nalilate sa mga gawain at sa mga pag-aaral. Itong si body, you know what is body, di ba? Ay, ayoko na, antok pa ako eh. Pwede naman mag-absent. Bakit yung iba absent naman din sila? Ayoko ngayon. I'm not feeling well. I just don't like to go today. Sabi ngayon ni soul kay spirit. Spirit, ayaw ni body eh. So, anong nangyari? Hindi sumunod sa spirit, sa banal na espiritu. Kaya ang tao, anong nangyari? Absent siya. You see, ganun po, mga kapatid, ang kanilang pagkilos. Ang radio, kapag nagpa-function, mga kapatid, katulad yan, ang inahalin tulad nga nung, sa mga nabasa ko, yung pagkilos ng Diyos sa ating espiritu. Our spirit has the unique ability na makipag-communicate siya sa Diyos and receive God and receive His instructions. Kapag tinurn on mo yung radio, and it is properly tuned, hindi yung garalgal, maganda, it can receive Radio. invisible radio waves in the air. Ganyan yan, dumadating na ganon. At pagkatapos, i-interpret ng radio, at tapos, lalabas din yan. So, ganon kapatid. Ang Diyos ay nangungusap sa pamamagitan ng ating espiritu. Tinatanggap ng ating espiritu at kanyang ibinibigay sa ating kaluluwa, ibinabahagi naman sa ating body. So, mahalaga ngayon na maunawaan natin, kaya maganda itong pag-aaral ng sanctification, para lubos na maunawaan natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin at ano ang function ng ating spirito, ng ating soul, at ng ating body. The human spirit must be in continuous communion with God through the Holy Spirit. You see, and the soul must be in continuing submission to the Spirit and in continuing self-denial. Kasi ganun po ang mabuting function niya. And then the body must be set apart as the temple of God and the Holy Spirit, and its members should yield to the Spirit. Yun po ang kanilang function. Now, bakit po mahalaga ang human spirit natin, mga kapatid? What makes our human spirit so important? Ang ating ang espiritu ng tao ay napakahalaga sa Diyos. Dahil nais ng Diyos na punuin tayo ng kanyang sarili. Ibig sabihin, kung ano ang personality, karakter ng Diyos ay mapasa atin at maging dahil krinate niya tayo sa kanyang sariling image, naturalmente lamang na maging kamukha tayo ng Diyos sa karakter, sa ating mga gawi at ibig sabihin yung pagmamahal, self-control, and so forth and so on, ay mapasa atin. Kaya nais niyang tanggapin natin siya at ang Espiritu ang natatanging tumatanggap dito. Our Christian life, mga kapatid, begins with a human spirit. As we see from John 3:6, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Pinagtibay ng Panginoong Jesus ang pangangailangan ng Espiritu ng tao sa pakikipag-ugnayan sa Diyos nang sabihin niya sa John 4:23-24. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama.
Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kapag ang tunay na pagsamba sa Espiritu ng tao ay kapag may tunay na pagsamba sa Espiritu mula sa Espiritu at Espiritu ng tao, naglalarawan na nagahari ang Diyos sa Espiritu ng tao. Hindi lamang ipinahahayag, kundi mandi nakatira na ang Espiritu ng Diyos sa ating Espiritu at dahil diyan ay makikilala natin ang Diyos sa pamagitan ng lahat ng pagtuturo sa pamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Sa John 3:6-7, ang taong ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. The first Spirit mentioned here is a divine Spirit, the Holy Spirit of God. And the second Spirit is a human Spirit, the regenerated spirit of man. Regeneration is accomplished in the human spirit by the Holy Spirit of God with God's life. Thus, yung to be regenerated is to have the divine eternal life. In addition to the human spirit, to the human natural life, as the new source and the new element of a new person. Kaya nga yung muling pagkabuhay ay pagkakaroon ng isang banal at buhay na walang hanggan. Kailangan po, sinasabi ng banal na salita ng Diyos, we need to be born again. At itong banal na Spirit na sumasa atin ay simula ng isang bagong buhay sa buhay natin. At yan naman ang layunin ng Diyos sa ating lahat. Kaya nga sabi doon sa 2 Corinthians 5:17, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na yung kanyang dating pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Now, the moment we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, we believed in Him. His Spirit enters into our spirit. So therefore, we are regenerated. We are born of God. We receive His divine, His eternal life in our spirit. And we become His children. So, napakaganda no? Kaya yung John 1:12-13. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos po ay pag-ibig. Ang Diyos ay liwanag. Ang Diyos ay kapayapaan. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapahingahan, ng comfort, ng kalakasan. Ang Diyos ang ating shepherd, yung ating refuge, and so much more. And so, we are now living in the Spirit. So therefore, we now have to live in Christ. At kapag ganito ang kalalagayan natin, we can experience at mai-enjoy natin ngayong pa lamang po ang hindi malirip at hindi mo masukat na napakaraming biyaya ng ating Panginoon. Kaya yung Espiritu ay mahalagang bahagi po ng ating buhay. Sapagkat sa pamamagitan nito ay dito nagpo-flow po ang kapangyarihan Diyos sa ating kaluluwa at sa ating katawan. Kaya kapag ang banal na Espiritu ay sumaatin at tayo po ay regenerated, alam niyo ang nangyayari sa buhay natin, we are quickened, we are made alive, we are revived. See, we are stimulated, nagkakaroon po ng bagong sigla ang buhay natin. Why? Because God's Spirit gives life. John 6:63. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ay nagbibigay buhay. Again, in Romans 8:11, kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan.
sa pamamagitan din ng kanyang espiritong naninirahan sa inyo. James 2:26, patay ang katawang walang espiritu. Kaya napakahalaga po ng banal na espiritu sa ating buhay. Kung wala siya, sabi ng banal na salita ng Diyos, ay walang buhay ang ating buhay, walang sigla. Kaya maraming mga tao naway matutunan din nila at makilala na merong Diyos at mayroong banal na espiritu na kumikilos sa buhay natin upang tayo po ay tulungan at pasiglahin ang ating buhay. Now, the human spirit is joined to our God and it's the highest. Kaya ang sabi ng Galatians 5:25, walk in the Spirit. You see, kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. So in between The spirit and body is the soul. Kung ang espiritu ang pinakamataas, the body is in contact with the material world, ito ang pinakamababa. Sapagkat ang halos nakikita natin na bagay ay nagbibigay sa atin ng isang, kumbaga, na-idolize natin yung mga bagay na nakikita natin. Kung wala tayo, nainggit tayo. Kung meron siya, kinainggitan natin siya. So, para sa Diyos, ang body natin ang pinakamababa. Kaya binigyan niya tayo ng espiritu na pinakamataas na masubdue yung soul at mag-subordinate din to sa espiritu ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. When the spirit enter the body of dust, the soul is produced. Sa pagitan ng espiritu at kaluluwa at katawan ay ang kaluluwa. Ang katawan ay nakikipag-ugnayan sa material na mundo at ito ang pinakamababa, nabanggit ko nga kanina. Nang pumasok ang espiritu sa katawang alabok, nabuo ang kaluluwa. Dahil dito naging buhay na kaluluwa ang tao. living soul. Ang kaluluwa ay bunga ng pagkakaisa sa pagitan ng espiritu at ang katawan. Ang kaluluwa ay ang daluyan kung saan maaring kontrolin ng espiritu ang katawan. Ano pa? Kaya the seat of our personality is the soul. It consists of man's will, intellect, and emotion. Lahat po yan ay nasa ating soul. Now, the body is the part of man which communicates with the physical realm. Kaya yung John 3 verse 3, sinabi ng ating Panginoon, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So he said, truly, truly, I say unto you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya yung John 3, verses 5 to 7, you must be born again. Sabi niya. So mahalaga po mga kapatid na ang ating buong pagkatao, all of us must be regenerated. We must be born again. Again, kaya sinabi yung 2 Corinthians 7 verse 1 let us purify ourselves from everything that makes our body or soul unclean, and let us be completely holy by living in reverence to our God. Kaya mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito. Alisin natin sa ating sarili ang lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay na may ganap na kabanalan at paggalang sa ating Diyos. Ang espiritu po ng tao, the human spirit, ay comes from God. And when we die, ito po ay babalik sa ating Diyos. Ang mga scripture na mababasa natin ay ang Ecclesiastes 12:7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alubok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Sa Acts 7:59, at habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Zechariah 12:1, ito ang mensahe ni Yahweh para sa Israel, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at nagbigay buhay sa tao. Okay, makita natin yung Acts 7 verse 59, no?
Nung binabato si Esteban, kita niyo yung kanyang panalangin, Panginoon, tanggapin mo po ang aking espiritu. So dito po ay nagpapahayag na ang ating espiritu pagdating ng panahon ay babalik po sa ating Diyos na siyang lumikha. So, Maski na si Jesu Kristo nung bago mamatay, I commend my spirit. Sinabi niya sa Diyos Ama, di ba? so, can you mend my spirit? Kaya dito po, maunawaan natin mga kapatid, ang kahalagahan po ng panatilihin natin ang ating espiritu na nakaugnay sa ating Panginoon. Hayaan natin at ipahintulot natin ng ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang banal na espiritu, ang siya pong manguna sa buhay natin. Sapagkat sa pamamagitan niyan ay maiaayos po ang buhay natin. At alam naman nating lahat nang tinanggap natin ang ating Panginoon, tayo nung tinanggap natin si Lord, no? Dumaan tayo sa justification, napakaganda at napakabiyaya na bigay ng Diyos ito sa ating lahat. Nagkaroon tayo ng bagong kaisipan, nagkaroon tayo ng bagong uri ng pamumuhay, isang bagong lifestyle, sapagkat kung sino man ang nakaugnay sa ating Panginoon, at tayo ngayon na nabubuhay sa loob ng kapangyarihan, ng kaharian ng ating Panginoon, iba na po ang uri ng buhay natin. Kaya itong justification at sanctification ay napakamalaking biyaya na bigay sa atin ng ating Panginoon. Pangalagaan natin, ayusin natin, at makipag-ugnayan tayo sa banal na espiritu upang makapagpatuloy tayo at ma-preserve natin ang kapatawaran na ibinigay sa atin ng ating Panginoon during the sanctification, during the justification process. Kaya nga, pinag-aaralan natin ito para malalim nating maunawaan yung ating kaligtasan. Kaya nga sabi, keep on working with fear and trembling so that your salvation may be complete. Kaya yung ating human spirit at yung ating Christian life ay napakahalaga po nito na matutunan natin. We have to realize na ang ating Panginoong Hesukristo na ngayon ang nabubuhay sa ating buhay. So we need to apply this realization. Kailangan, andito palagi, araw-araw, every moment. See? Kailangan po ma-realize natin at ang ating uri ng buhay, yung takbo ng buhay natin araw-araw ay nakabase diyan sa katotohanan na si Kristo na ngayon ay nasa atin. We are now living in Christ. Kaya nga sinasabi natin, it's no longer I that live it, but Christ lives in me. In me. So how can we communicate with God? Paano, anong gagawin natin? Okay. Unang-una, sa umaga po, ay maaari nating tawagin ng Panginoon, Lord Jesus, good morning. Diba? Napakagandang kaugalian yun. Na sa pagising sa umaga, ay tayo ay nakikipag-communicate na sa ating Panginoon. Yung ating espiritu ay nakikipag-isa na sa ating Panginoon. Kaya yung kaalaman natin tungkol dito sa banal na espiritu at sa ating human spirit, ay very foundational sa ating buhay Kristiyano. At pagkatapos, sa buong araw, ang gawin natin, let's continue to communicate with our God, living in the Spirit of God. Ngunit bago tayo magpatuloy, mga kapatid, ay naririto ng muli at ating batiin ang mga nag-celebrate ng kanilang mga birthday. Pastor Oyeng, yung mga may birthday, January 19, 2024. Happy birthday to Sister Josie Nacional. Sister Josie. Happy birthday to Sister MJ Salado. Happy birthday to Brother Lawrence Garcia. And happy birthday to Ram Gihanse. Kihanse. At happy anniversary sa San Mateo Prayer Prayer Group. Purihin ang Panginoon. Happy birthday po sa inyong lahat. Sumainyo ang pagpapala ng Diyos ngayon at magpakailanman. At mag-enjoy po kayo. At enjoyin po ninyo ang mga pagpapala ng Panginoon sa inyong buhay. At salamat sa Diyos sa lahat ang kanyang biyaya na inyong tinatamasa at amin din nawang tinatamasa. So have a great day. Happy birthday, my dear people of God.
happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Wala ka ng kanta? Announcement. May. Oh, announcement natin mga kapatid. We have a very important announcement mga kapatid sa bukas, no? January 20. Mga kapatid, ay meron po tayong covenant meeting na gaganapin natin sa Excelsior Hotel, 1345 Alabang Zapote Road, Almansa 1, Las Piñas, Metro Manila. Ito po ay malapit sa South Mall. Kayo po ay kung SM South Mall. Kung kayo po ay manggagaling sa Muntinlupa, Alabang, no? 'Di ba galing kayo ng Skyway. Pagbaba ninyo, yung Alabang Zapote Road, diretsuhin nyo lang ho yan. Pag malapit na kayo diyan sa area ng Almansa, makikita nyo na ho yung BF Homes at saka yung Pilar Village, ay nandoon na po yung isang mataas na kulay gray na building. Yun ang Excelsior Hotel. Madali ho ninyo makikita kasi nag-iisa po itong malaking building na ito. So please be there at 7:30 a.m. so we can start exactly at 8 o'clock. At kinaanyahan po namin lahat ng ating mga active covenant members. Ang attire po is smart and casual. Maganda yung lugar, ha? Uy, napakaganda po niya. Bago yan bago yung building na yan po. Okay, magkita-kita po tayo. Medyo correction doon sa sinabi mong tapat ng Pilar at Almansa. Yun lang, BF. Hindi, para papasok. Yung BF kasi, nasa loob pa saka yung Pilar nasa loob pa. May It's daanan, along Alabang Zapote Road. Sa kanan. It's along, hindi ho kayo mawawala. Napakalaki ho ng building. Madali ho ninyong makikita. Kasi, okay, we have a repeat new song of the week. Santiago 1, verses 2 to 6. Now, this is composed by Sister Mercy Lalog and arranged by Brother Jess Atienza. Now, this is interpreted by Sister Sedi and Sister Marlene. Magkala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Dapat kayong mapagkatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ito sino man sa inyo ay kulang sa karunungan. Humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana. Sa pamamagitan ng mga pagsubok, dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Balit ang umili ay dapat
magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Sa pamamagitan ng mga pagsubok, dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Walang pagkukulang. Walang pagkukulang. Purihin ang Panginoon, glory to God, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, glory to God. Tinatalakay po natin yung ngayong umaga, sanctification of the Spirit. Human spirit. Mabuti po talaga na ang ating espiritu ay laging nakikipag-communicate o nakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Marami po ang paraan na yan. Nandiyan dyan yung praise and worship, lagi tayong nananalangin. Every moment ng ating buhay, kausapin po natin ng ating Panginoon, makipag-ugnayan tayo para po yung ating espiritu ay patuloy na ma-refine, mabago natin at makaiwas tayo sa mga kasalanan. Kasi sabi kasi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Kaya sa mamamagitan niya, tayo po ay magkakaroon ng isang maayos na uri ng buhay at makapagpapatuloy tayo sa pagpapabanal ng ating banal na espiritu. Alam naman natin yung ating human spirit, ay nako, marami po itong ginagawang hindi gusto ng ating Panginoon. Marami siyang mga ginagawa na nakasasakit sa kanya din ng sarili. Whenever we commit a sin, we hurt ourselves. Tandaan po natin, whenever we commit a sin, hindi mo naman nasasaktan yung iba. First and foremost, yung sarili mo, ang iyong sinasaktan. Marami pong nagagawang kasalanan yung espiritu natin. Kaya kailangan po nating ma-renewed, ma-regenerate. Kailangan po natin ang banal na espiritu sa buhay natin. And then, so therefore, we need to realize na ang sanctification ng ating human spirit ay gawain po the gracious work of God, especially ng Holy Spirit. Kaya yung 1 Thessalonians 5:23, naway lubos kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. So narito po ang role ng Banal na Espiritu sa ating sanctification. Okay. Ang sinabi nga natin kanina that sanctification is a gracious work of the Holy Spirit. God purified us, sprinkled us with His blood sa pamagitan ng Kanyang anak na si Jesus and of course na-redeem us. Now, He wants us to live for Him. Helping us to live for God is what the Spirit sanctifying work is all about. Kaya sinabi nga ni Peter na mag-participate tayo sa ating pag-ugnayan sa Banal na Espiritu sapagkat ang pagsunod sa Banal na Espiritu ay isang napakahalagang bagay. Sanctification is a moment-by-moment process by which the more we submit our human spirit, and of course, it contains our hearts, our minds, and our bodies, ito'y nakalulugod sa ating Panginoon. At paano natin mabibigyan ng kahalagahan ng ating human spirit? And of course, as we study the Word of God, ipaprompt tayo ng Holy Spirit na lahat ng ating nababasa, lahat ng ating pinag-aaralan ay magbibigay sa atin ng isang bagay na napakahalaga sa
human spirit. Ito'y magpapataba sa ating espiritu, ito'y magpapalago sa ating espiritu, and as we perform our spiritual lives, as we minister to others, makikita natin na ang lahat ng pinag-aaralan natin, nakatutulong ang banal na espiritu habang binabasa natin ang kanyang banal na salita. Kaya nga, example, yung prayer time natin, magagamit natin ang banal na salita ng Diyos. Sa John 14:6, ang sabi diyan, I am the way and the reality and the life. So, masasabi nating sarili, Lord, Jesus, alam ko ikaw ang daan, kaya ang daan na patungo sa iyo ang aking tatahakin at bigyan mo ko ng kapangyarihan ng banal na espiritu na magawa ko sa ating buhay ito sa pang-araw-araw kong pamumuhay bilang isang Kristiyano. So, the role of the Holy Spirit in our sanctification ay isang bagay na napakahalaga sa atin. And how does it work? God does not sanctify a person because they are worthy of good or good. They are worthy or good. God sanctifies a person because of His mercy. This means that sanctification is God's free gift. Ephesians 2:8. The sanctification is the work of the Holy Spirit and initiate and sustains it. Galatians 3:1, Galatians 3:1-3, and Galatians 5:16-18. Basahin ko po itong Ephesians 2:8-10, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At ayan ay sinabi sa Galatians 1-3 at Galatians 5:16-18. Ang pagpapabanal or sanctification doesn't happen all at once. So this is a long process. Now, along the way, syempre, mga tao tayo, we are in the process. Sometimes, nagkakaroon din ng pagkakamali at pagkukulang sa ating Panginoon. Pero wag po tayong mawala ng loob o ng pag-asa, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Manumbalik tayo sa ating Panginoon. Ganun talaga eh. Kasi we are on the road to maturity. At mararating din natin kung tayo po ay mananatiling nakaugnay sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Yes, we commit sin. Purit nandoon po ang kapatawaran. At nandoon palagi ang tulong ng banal na Espiritu na tayo ay muling makagawa ng mga panuntunan, pagsunod sa mga kautusan ng ating Panginoon. And therefore, makakapagpatuloy tayo sa ating process of sanctification. Tulad ng isang bata, kailangan lumaki siya sa adulthood, so ganun din tayo. We become more sanctified over time. At alam naman din natin yan, nararanasan natin, nababasa natin na ating sarili, na bagamat sa umpisa nga parang ganito pa rin ang gali. Pero over time, alam naman natin, tayo ngayon ay 41 years, alam natin na malaki na talaga ang naganap na pagbabago sa ating buhay. So therefore, my dear people of God, as we go through this sanctification process, ay asahan natin na meron talagang mangyayaring pagbabago sa ating buhay. We become more loving, we become more kind, we become more humble, and more importantly, we become self-controlled. At tayo ngayon ay nananangan na sa mga panuntunan ng ating Panginoon. Nandyan na ngayon yung malalim na pagkilala natin na kailangan tayong sumunod sa pamamaraan at mga pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo. So, in the long run, sa awat grasya at tulong ng ating Panginoon, sa guidance ng banal na Espiritu, tayo po ay magpa-progress at lalawak yung ating buhay na may kabanalan sa sanctification process. Kaya 1 Peter 2 verse 2, gaya na sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual at lumago kayo tungo sa kaligtasan. Maski nga si San Pablo, ginagamit niya yung kanyang sarili.
while he is a follower of Christ, sinasabi niya, I'm not perfect, hindi pa ako ganap ha. Kaya nagpapatuloy siya na i-pursue yung kanyang calling. Makikita natin sa Philippians 3 verses 12 to 14. At maging isa siyang missionary sa kanyang pagganap ng pagpapahayag ng banal na salita ng Diyos. Eyewitness siya sa mga ginawa ng ating Panginoong Hesukristo at sa resurrection ng ating Panginoon. He continues to be also what? Imperfect. Kaya sabi niya, I'm not perfect. Pero nagpapatuloy ako. I pursue the goal. Kaya sabi niya, yung verse 14 ng Philippians 3, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Kaya sa sanctification, ang banal na Espiritu, He forms the believers to resemble God's holy character as revealed in the life of our Lord Jesus Christ. Nandoon ang pag-ibig, tuturuan tayo ng banal na Espiritu ng pag-ibig, tuturuan tayo ng self-sacrifice. Ito na ngayon ang panuntunan natin sa buhay natin. So Ephesians 4:20-24 at 2 Corinthians 4-6. Sapagkat ang Diyos na nag-uutos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman, ang siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahayag sa muka ni Kristo. So therefore, we have to become like Christ in the process of sanctification, in thoughts, in words, and in deed. Hindi ba't napakaganda na makita sa atin si Kristo? Napakagandang mahayag ang Diyos Ama kay Kristo at si Kristo ay makita sa atin. Kaya't maraming mga tao, maski hindi mo na sila ngayon imbitahin, kapag ito ay kanilang nakita, they themselves ay mag-iinganyo na dumalo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at maranasan din nila ang dakilang pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos sa ating buhay. Purihin ng Diyos. Kaya ang sanctification, it's the work of the Holy Spirit. It's the gracious work of the Holy Spirit. Sapagkat grasya lang po ng Panginoon talaga. No? Awa lamang ng Diyos. Kaya't niya tayo ay pinatawad at tayo ngayon ay nagpapatuloy sa buhay na may kabanalan. Okay. Kaya the Holy Spirit function in the believer's life to cultivate God's character, to transform us and become us more like our Lord Jesus Christ. Kaya yung Galatians 5:16-18-25, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang pagnanasa ng laman. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. At si Paul, ginamit niya din itong phrase na sanctified by the Holy Spirit dito sa Romans 15 verse 16. Yan. Romans 15:16, na ipinapangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya dahil sila ay ginawang banal ng Espiritu Santo. Okay. At sa Roma 8:13, basahin ko rin. He said, it is by the Spirit that we are able to put to death the deeds of the body. At sa 16, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos yun. Okay. We have to remember, my dear people of God, sanctification is what? A process. Ongoing It's a process. Oo. Kaya sabi doon sa Galatians 5:16, walk by the Spirit. So, now, it's the same word na ginamit ng ating Panginoon nung pinagaling niya yung paralytic sa Mark 2:9. Sabi niya, get up, take up your mat, and walk. So, ginamit ni Paul dito yung tense ng verb that it reflects continuous and an ongoing activity. Huwag po natin kalimutan yan, mga kapatid. So, the word walk reminds us na ang sanctification, hindi yan isang madaling proseso na,
nangyari na, nandito ka na sa level ng sanctification, sanctified ka na. Hindi po yan. Kailangan po araw-araw, inaalagaan natin ang ating sarili, binabantayan natin ang ating sarili, at nandun palagi yung realization na kailangan ay si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kaya yung 1 John 3, verses 2 to 3, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo magiging katulad niya. Sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis katulad niya. So mahalaga po ito mga kapatid. So tandaan din natin that God sanctifies us through His Word. Oo. Ito yung panalangin ng ating Panginoon sa John 17:17. Sanctify them by the truth, your word is truth. So, binibigyan tayo ng salita ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang salita ay makikita natin ang katotohanan sapagkat ang kanyang salita ay katotohanan. Ang kailangan lang ay tanggapin natin to. Kung may correction sa pamamagitan ng kanyang banal na salita, tanggapin natin at sabihin natin sa Holy Spirit, salamat, banal na Espiritu, ikaw ay nagbibigay ng correction sa aking buhay at patuloy mo po akong i-correct. Kung ang pagkakamali ko ay ganito, salamat po at matatanggap ko ito ng lubos na sa aking kalooban. Yun ang ating dalangin sa ating Panginoon habang nagbibigay tayo ng kahalagahan sa pagkakabigay sa atin ng kaligtasan ng ating Panginoon. And of course, magpasalamat din tayo sa ating Panginoon, sa Banal na Espiritu na patuloy niya tayong sinasanctify at sa pamamagitan niya ay makikita natin na kung ano man ang mga nakaraan nating kasalanan ay hindi na natin maalala yan sapagkat patuloy tayong lumalakad sa pamamagitan ng kanyang banal na salita, sa pamamagitan ng prompting ng Holy Spirit na makalakad tayo ng may katiwasayan sa ating pamumuhay. Yung ang banal na Espiritu po ay hindi lamang nagpalaya sa atin mula sa kasalanan, ngunit nabubuhay din po siya sa puso natin. At siya ay laging nagpapaalala na tayo ay palagi ang dapat na sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung araw-araw po ay talagang bibigyan natin ng pagpapahalaga yung ating bagong buhay ngayon na nakaugnay sa ating Panginoong Diyos. Kapatid, yung ating pong pagsunod araw-araw, tayo po ay magpa-progress doon sa ating sanctification. At itinalaga talaga ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng ganitong klase ng buhay. Kaya, this is God's will for all of us, my dear people of God. It is to be sanctified. Kaya yung 1 Thessalonians 4, 1 Thessalonians 4, verses 3, 7 to 8. Kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon sangayon sa inyong natutunan sa amin upang tayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Alam naman ninyo kung ano ang mga katuruang ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Kalooban ng Diyos na kayo maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Tayo tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sinumang humamak sa aral na ito ay humahamak, hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng Kanyang Espiritu Santo. purihin ang Panginoon. So sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, itatalakayin naman natin sa next week ang sanctification of the soul. Sundan po natin itong mga kapatid at salamat sa Diyos sa pagbibigay niya sa atin ng malayang oras upang ito po ay ating talakayin. And I encourage all of you, my dear people of God, na kayo din ay mag-aral sapagkat ito pong mga inatalakay natin ay napakalawak ng mga aralin that it would be very good, it would be best for ourselves na kayo rin ay mag-aral upang lumalim pa at magkaroon pa tayo ng malawak na kaalaman at pangunawa tungkol sa ating kaligtasan.
May the love of God the Father enfold us, mga kapatid, and the wisdom of Jesus Christ ay magbigay sa atin ng kahalagahan ng kanyang mga salita. At ang fellowship ng Banal na Espiritu ay maging ilaw, maging fire sa ating buhay upang lalo tayong mag-mature sa kanyang mga salita, sa ating pagiging born again, at mahihayag natin ng may kadalisayan, kapangyarihan ng kanyang banal na salita. Kaya nga sa umagang ito, ang panalangin ko mga kapatid, ay may the beautiful, adorable, and gracious will of God may be accomplished in our life today and forever. In Jesus' name we pray. Amen. Sumaatin ang pagpapala ng Diyos ngayon at magpakailanman. God bless everyone. Amen. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.